Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. Malacanang appeals for patience amid criticisms from business and labor groups over the slow pace of government action on corruption cases. The Office of the Ombudsman says contractors Sara and Curly Discaya are not qualified to be state witnesses. Over 1,400 Filipinos have been rescued from illegal scam hubs across Southeast Asia, according to the Migrant Workers Department. Pag-asa says cooler weather is expected in the Philippines in the coming months as the amihan season begins. First in the news, business and labor leaders are now calling out what they describe as the slow and secretive pace of the investigation on flood control scandal. But the palace maintains due process must prevail. Here's the report. Yan naman kayo. During his State of the Nation address last July, President Bongbong Marcos himself exposed alleged anomalies in flood control projects. But months later, the investigation appears to be moving at a snail's pace. In an open letter addressed to President Marcos, business and labor leaders criticized authorities for being content with merely issuing lookout bulletins instead of whole departure orders against those possibly involved. They also questioned why the probe was held behind closed doors instead of transparent hearings. The groups urged the president to certify as urgent the granting of contempt powers to the Independent Commission for Infrastructure. But Malacanang insists a lot has already happened since July. Nandiyan na po yung mga freezing of assets na in-order ng AMLAC. Nandiyan na rin po ang mga pagsasampa ng kaso. However, she clarified that whole departure orders cannot be issued arbitrarily. Nandiyan na rin po ang sinasabi nating immigration lookout bulletin orders na ibinigay. Bakit wala pang whole departure order? Unang-una po, ang whole departure order ang mag-i-issue po niyan ay korte. So dapat malaman po nila na lahat po ng ginagawa ngayon ng administrasyon at ng mga law enforcement agencies ay naaayon sa batas. Hindi po natin basta-basta maaaring tawagin o sabihin na isang tao ay hindi ka pwedeng magbiyahe. Yan po naman ay lalabag sa batas. Dahil lahat naman din po tayo ay may freedom of movement. The palace also emphasized that even the NBI, which has no contempt powers, is still able to perform its investigative duties effectively. Unang-una po, ang NBI po ay isang investigative body, pero wala silang contempt powers. Pero bakit sila nakakapag-imbestiga at nakakapag-file ng kaso, nakakapag-endorse sa prosecutor's office para magtuloy-tuloy ang pagsasampa nito sa korte? Meron o wala man contempt powers ang ICI, makikita po natin na sila naman po ay pinupuntahan ng mga pinapatawag nila. Ang pag-iimbestiga po, di naman po siguro kinakailangan sa aking pananaw na magkaroon ng contempt powers dahil marami po ang maaari magpasubpina. She added that if a person summoned by the ICI refuses to appear, that's no longer the Commission's fault, and those individuals can still be charged even if their side hasn't been heard. The 47th ASEAN Summit enters its final day as leaders are expected to wrap up talks on regional security, economic stability, and climate action. For updates, we now go live to Mobile Journal Julie Baiza reporting from Kuala Lumpur, Malaysia. Julie, what should we expect on this last day? Diego, Angela, katatapos-tapos nga lang ng paglagda sa ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 upgrade. Yan yung sinaksihan nga ni Pangulong Bongbong Marcos at ibang leader dito. Mamaya naman, opisyal na ipapasa ng Malaysia sa Pilipinas yung chairmanship o pamumuno sa ASEAN sa susunod na taon. Pero bago yan, dumalo muna si PBBM sa ilang mahalagang mga pulong kahapon. Sumentro sa usapin ng West Philippine Sea yung mga naging pahayag ni Pangulong Marcos sa mga summit. Sa harap ni US President Donald Trump,
Binakbak ng Pangulo ang nagpapatuloy na panggigipit, dangerous maneuvers at paggamit ng equipment para pigilan ang legitimate activities ng bansa sa West Philippine Sea. Nakakabahala raw yung ganyang aksyon na naglalagay sa panganib sa buhay ng mga Pinoy. Binanggit din niya yung paglalagay ng quote-unquote nature reserve sa Baho de Masinloc na malinaw na paglabag sa soberanya ng bansa at sa traditional fishing rights ng mga Pinoy under 1982 UNCLOS at pinagtibay ng 2016 arbitral ruling. Wala namang tinukoy na bansa ang Pangulo pero kailan lang ilang insidente na ng harassment at panggigipit ng China ang pinrotesta ng Pilipinas. Samantala ang palasyo naman sumagot sa akusasyon ni Davao Representative Pulong Duterte kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na nagsasabing isinusulong yung interes ng Estados Unidos. Ang sabi ni Castro, ano pa raw ba yung aasahan sa mga Duterte? Yung ganyang naratibo daw ay pro-China gaya nga daw ng sinabi ni Commodore J. Tariela. Hinamon pa niya yung mga Duterte na mag-ingay at magsalita tuwing meron daw mga barko ng Pilipinas na binobomba ng water cannon ng China. Bukod dyan, nagpaliwanag din si Castro dun sa kontrobersyal na larawan ng Pangulo, na larawan ng mga ASEAN leaders na wala ang Pangulo. Kung nakita ninyo yan sa social media, nangyari yan sa ASEAN-Japan Summit. Ang sabi ni Castro, nasa extended bilateral meeting ang Pangulo kasama yung United Nations dahilan para hindi siya makasama doon sa photo opportunity. Pero dumalo ang Pangulo doon sa nasabing summit kasi nagkaroon nga din ng ilang mga pahayag after that, and even Secretary Dave Gomez kinonfirm nga niya na nandun si PBBM nga lang at mayroong extended bilateral meeting. Pagkatapos naman ang mga nakalatag na schedule pa ngayong araw mamayang hapon, bukod doon sa turnover ceremony ay magkakaroon din ng kapihan kasama si Pangulong Bongbong Marcos at sasagot sa ilang mga katanungan ng media. Bukod dyan, magbibigay din ng update ang Pangulo or inaasahang magbibigay ng update kung ano yung mga paghahanda na ginagawa ng bansa para sa nakatakdang pag-host natin ng ASEAN next year. Kung meron ng kahapon, nag-brief kami kaunti. Ano ba yung mga possible na lugar na pagdausan ng ASEAN 2026 or ano ba yung mga paghahanda sa side naman ng Presidential Communications Office para naman sa pag-cater ng mga media both local and international na nakatakdang pumunta sa bansa. Pagkatapos ng kapihan, lilipad na si Pangulong Bongbong Marcos at yung delegasyon pauwi dyan sa Pilipinas kasi meron ding nakatakda naman na pagdalo sa APEC sa Korea naman ang Pangulo. Julie, perhaps can you describe to us yung naging mood during the summit habang nagtatalumpati si Pangulong Bongbong Marcos sa kaugnay nga dun sa kanya naging speech sa West Philippine Sea? Actually, Angela, hindi lang naman sa iisang summit na banggit ng Pangulo yung usapin ng West Philippine Sea. Unang-una doon nga sa US-ASEAN Summit, maging doon sa pagbubukas niya ng East Asia Summit, diyan din sumentro yung naging pahayag ng Pangulo. And yung mga other leaders kasi, hindi man sila nagbibigay ng pahayag, pero may mga makikita ka, may mga nagnanod or wala namang ibang mga reaction na makikita from them, and not they agree kung ano yung sinasabi ng Pangulo doon nga sa usapin. And hindi din yan yung first day na binanggit yan ng Pangulo kasi yung previous summit, yun doon sa ASEAN-India Summit, West Philippine Sea at Maritime Cooperation, Maritime Dispute din, yung naging sentro ng kanyang usapin. Kaya nga ang sinasabi namin, ito ba yung aasahan din natin na magiging tutunguhin or direction din ng mga pahayag ng Pangulo, lalo na next year, lahat ng summit meron siyang magiging pahayag bilang tayo nga yung nakaupong chairman. Okay, so aside from that, ano pa yung magiging agenda natin today, and do we have any details as well dun sa magiging plano natin as tayo na yung magiging host, magiging chairman ng ASEAN Summit next year? Bukod doon sa nilagdaang ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 upgrade ngayong umaga, meron pang mga bilateral meeting na dadaluhan ng Pangulo, kabilang nga dyan yung bilateral meeting sa Australia. And actually, dalawa yung bilateral meeting na nakaset ngayon bago yung expected pagsasara or closing ceremony and yung turnover ng chairship. Doon naman sa sinasabing paghahanda, ang nakausap kasi natin yung Presidential Communications Office. So medyo more doon sa kung ano yung ginagawa ng communications arm ng pamahalaan. Ang sabi nga nila, ongoing na yung mga
conceptualization kasi mula doon sa theme, doon sa magiging mga logo, yung mga ganyang bagay, pinaghahandaan niya ng PCO at saka ng OP. And another nga, yung pinaplansya ngayon is yung mga lugar na posibleng pagdausan, hindi lang nung 48 at 49th summit mismo na mangyayari sa May at November next year, kundi yung mga other senior officials meeting kasi throughout the year may mga ganong mangyayaring senior officials meeting sa Pilipinas. And ang tinatarget ng pamahalaan natin, sana nga daw ma-promote even yung iba pang lugar sa atin or pwedeng tourist destination. All right, thank you for that. Mobile Journal, Julie Baiza reporting from Kuala Lumpur, Malaysia. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. The Office of the Ombudsman said contractor couple Sara and Curly Discaya are not qualified to be state witnesses due to the extent of their alleged involvement in anomalous infrastructure projects. Here is the report. It is now deemed impossible for Sara and Curly Discaya to become state witnesses in the flood control scandal, according to the Office of the Ombudsman. This follows the couple's decision not to cooperate with the ongoing investigation of the Independent Commission for Infrastructure or ICI. Assistant Ombudsman Miko Clavano added that they cannot be treated as state witnesses, citing their involvement in more than 4,000 bidding activities nationwide. Lahat po talaga ng kabalastugan ng DPWH pinasukan na talaga ng Discaya. So I don't think they're in any position to bargain with the government, especially with their status as state witness. It's beyond that already dahil sa nakita ho nating ebidensya. As a result, the Discayas will also be stripped of government protection. Curly and Sara were considered protected witnesses, which provided them with security and assigned personnel to safeguard them while the case was ongoing. Their affidavits submitted during the Senate hearings last month were also described as too shallow. While they did submit a list of individuals allegedly involved into anomalous projects, they reportedly failed to attach supporting evidence to substantiate their claims. The Ombudsman said it will proceed with filing charges against the Discayas, including malversation of public funds, falsification of public documents, and other related crimes. They are expected to be subpoenaed to appear in the preliminary investigation. Tignan na lang ho natin kung hindi pa rin sila mag-cooperate, kung gumulong na po yung ating proseso dito sa Office ng Ombudsman. Senate President Pro Tempore Ping Lacson is keeping his stance clear. He will only accept the role of Blue Ribbon Committee Chairman again if elected by his colleagues. Here's the report. Senate President Pro Tempore Ping Lacson is keeping his options open, saying he'll only return as Blue Ribbon Committee Chairman if elected by his colleagues. In an interview with Storycon, Lacson stressed that he would accept the post only through a formal Senate vote, following reports that some lawmakers want him to lead the flood control investigation anew. Hindi natin alam kung ano mangyayari kasi kung halimbawa may mag-nominate, tapos may mag-object, hindi na sa botohan at hindi naman umubra. So hindi ako babalik as chairman. If elected, then I will accept. Lacson also confirmed that witness Orly Gutesa, who earlier submitted a sworn statement in the flood control anomaly probe, can no longer be located at his registered address. He said the Manila Regional Trial Court had already attempted to serve a subpoena but failed. Lacson added he might tap his contacts in the Marine Corps, where Gutesa once served, to help track him down. But he noted that if the witness remains missing, his sworn statement will still be considered valid. Meanwhile, Lacson revealed that another very important witness is expected to testify at the next hearing on November 14. A witness said he could implicate more big names in the ongoing investigation. Medyo malawak-lawak. Mga hindi lumalabas sa mga naunang hearings, may lalabas na mga bagong pangalan at saka medyo malaking pangalan. We only have to wait until November 14 marinig natin yan. Kung sakaling haharap siya doon. Pero all indications, ang all indications naman, it's a go eh. Lacson refused to name names for now, but said all signs point to the witness appearing in the next Blue Ribbon hearing.
possibly widening the scope of the country's biggest corruption probe yet. Now let's head over to the Senate for more updates. Mobile Journal Merimon Reyes is now reporting live on the ground. Merimon, ano agenda sa Senado ngayon? Good morning, Angela, Angelo. So far for this day, ang nakaschedule lang is yung Senate Finance Committee kung saan magmi-meet sila with other civil society groups or organizations para pag-usapan at makakuha ng info, lalo-lalo itong si Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian sa mga necessary priorities na dapat gawin for the 2026 General Appropriations and pati doon sa kung anong transparency measures yung posibleng hingin nitong mga koalisyon in respect sa hinihingi na transparency ng publiko. Yung ilan sa mga inaasahan natin na pupunta for today is yung ACT Philippines, Roundtable for Inclusive Development, Philippine Business for Education, Move As One Coalition, Philippine Budget Coalition, and Good Gov PH. Plus, kung meron pang mga hahabol dito na mga personalidad possibly from all the coalitions. Pagkatapos nito, ang nasabi ni Senator Sherwin, technical working groups na ang gagawin para repasuhin na yung mga budget base sa mga lumipas na budget hearings dito. Kahapon, yung ilan sa mga huli na is yung Senate of the Philippines mismo, yung pagdating doon sa iba pa raw na kailangan linisin, especially pag dumating na November 10, yung plenary budget deliberations, and then later on yung BICAM, mas alam na daw nila kung saan maaaring ilipat o kung may kailangan tapyasin sa budget. Lalo pa minamata rin ng Senado yung pagtanggal ng around 70 to 80 billion pesos mula sa budget ng DPWH or kung ilalagay daw ito sa ilang mga proyektong kakailanganin ng pondo. Yeah, ako Merimon kasi ang talagang inaabangan ko dito yung kanilang of course bukod doon sa mga sinabi mo kanina, yung kanilang pag-uusap tungkol sa unprogrammed funds, no? Because of course we all know what happened sa budget sa Congress, sa lower house na pinayagan nila yon, while I understand si Senator Tito Soto is saying na hindi nila papayagan magkaroon ng unprogrammed funds. Oo, Angela. Yan din yung sabi ni Senator Sherwin na ina-expect nila na possibly magiging malalim o matagal yung diskusyon dito lalo kapag dumating na ang BICAM. Kasi sa House, pumasa na yung budget, yung sa kanilang bill na pumasok pa rin yung unprogrammed appropriations. Pero dito sa Senado, even si Senate President Tito Soto, pati si Senator Sherwin, gusto na nilang tanggalin yung lump sum funds. Yung unprogrammed, ilalagay na raw sa programmed, or yung mga sinasabing savings, yun yung ilalaan para dito sa mga proyekto. So, ang sabi naman ni Senator Sherwin, lahat naman ng gagawin na amendments or yung adjustments na gagawin dito sa Senado, justifiable naman daw. Ready naman daw si Senator Sherwin na ipresenta yung mga rason kung bakit may kailangan tanggalin na pondo, kung bakit may kailangan ilipat o bakit mayroong kailangan dagdagan. Ready naman daw sila na pag-usapan ito. And yun yung isa sa mga hahabulin talaga nila na hopefully before the day of Christmas, nalinis na raw talaga, narepaso na raw talaga, and maaaring manapirmahan na rin yung 2026 national budget. Ako naman, Merimon, sa pagbalik sa Blue Ribbon Committee, sabi ni Senator Lacson na magkakaroon naman ng botohan kasi yan ang gusto niya mangyari. May naririnig ka bang other than Senator Lacson na mga pangalan na possibly would challenge him for the chairmanship? So far, Angelo, wala pa dito sa ngayon. And yung isa sa mga tinitingnan din natin kasi nakadepende rin talaga doon sa election on November 10 pagka bumalik na ang plenary sessions, yung formalization or yung pagsasapinal na talaga, kumbaga pagtataga na sa bato, nababalik na si Senator Ping as Blue Ribbon Chair. For acting chairman na Senator Erwin Tulfo, sinusuportahan niya itong pagbabalik ni Senator Ping. For the majority, sinasabi rin naman ni SP Soto, karamihan pa rin naman talaga sa kanila, nais na bumalik etong si Senator Ping for Blue Ribbon. And for the side of the minority, tulad ng huling nilabas na statement ni Minority Leader Alan Peter Cayetano, yung magiging desisyon talaga ng pagbabalik ni Senator Ping, nakadepende yan sa kanya, sa usapin nila doon sa mayorya. Ang concern lang nila from the minority is yung magiging direksyon talaga ng pagdinig, lalo pa kung babalik etong si Senator Ping. Ang nais nga nila, maging malinaw raw, and both sides daw, mapag-usapan talaga yung magiging direksyon nito. Hindi raw yung magkakaroon ng tila pagtatakip. Dapat, ano raw ba talagang direksyon? Kung yung ebidensya ba ang maglilid sa direksyon ng komite, o may mga tutugising na mga pangalan and hahanapin yung ebidensya, yun yung ilan sa mga gustong linawin ng minorya. Pero so far sa ngayon, yan yung isa sa mga antabayanan talaga natin. Bukod dyan, November 14, sabi rin ni Senator Ping, pagka siya talaga yung babalik, the earliest date na magsischedule na agad ng pagdinig ang Blue Ribbon is by November 14. So klaruhin ko lang, yung majority, buo sila will vote for Senator Ping, all 15 of them?
So far, ang sinabi lang, karamihan pa rin sa Karamihan. mayorya. Okay. Though walang numbers na binitawan eh. Wala rin sinabi talaga mga pangalan kung sino ba dito itong sumusuporta. For example, kay Senator J.V. Ejercito, ilang beses din siyang tinatanong ng media na, kayo po ba sir, kasi last time si Senator J.V. noong na BTU1 ni Senator Ping yung sinabi niya na yung sa 2025 national budget insertions, karamihan sa 19th Congress ng mga senador ang may kinalaman doon. Nagkaroon daw ng pagkalito, so Senator JV plus 4 other senators daw, nakikita yung pagkalas mula sa majority. Pero sabi naman ni Senator JV, nung nilinaw naman daw ni SP Soto yung connotation ng sinabi ni Senator Ping na yun, naging malinaw naman na raw. So far, alam niya wala naman daw kakalas na sa mayorya. And siya, okay naman daw sila ni Senator Ping, nagkakausap naman daw sila. And kahit sino pa raw ang mamunuan o maupo sa Blue Ribbon, bukas talaga siyang makipagtrabaho doon sa mga yun. Very quick na lang, Mary Mon, tanong ko lang din yung co-warrant to petition na final kay against Senator Erwin Tulfo. Meron na ba siyang statement regarding that? Kahapon naglabas din agad ito si Senator Erwin ng kanyang statement at sinabi niya matagal na rin daw nilang alam na meron nang nakabinbin na ganyan na kaso, nakirequestion yung kanyang citizenship, pero patuloy niya naman daw ipaglalaban yung kanyang kaalaman dito, yung kanyang katayuan na wala naman talagang kaso na dapat ipataw sa kanya. Pero so far yun pa lang yung huling galaw eh. Nagtanong din tayo mula dito sa Senado pero so far wala rin pa tayong nakukuhang impormasyon kung paano nila i-approach ito. More likely siguro antabayanan natin by November pagkabumalik na yung plenary session kasi maaaring i-address din ito ng senador sa pamamagitan ng isang privilege speech o kaya naman maaari rin sa isang legislative inquiry matalakay ito. Alright, thank you. Mobile Journal, Mary Mon Reyes reporting live from the Senate. In other news, Pag-asa said cooler weather is expected in the Philippines in the coming months as the amihan season begins. Let's discuss that further with Pag-asa weather specialist Benison Estareja. Hi Benison, thanks for joining us again. So ano yung mga specific indicators that would lead to Pag-asa to officially declare the start of the amihan season this week? Good morning, Miss Angela and Sir Angelo. So sa ngayon po, yung pagdedeklara po ng Pag-asa for the start of the amihan season or the northeast monsoon season is because of the establishment of the high pressure area dito po sa may mainland Asia. No? Yung high pressure na yan, nagdadala po yan ng malamig na hangin po going towards the Philippines. So we're expecting naman in the coming months, next 4 to 5 months, magiging gradual yung paglakas po ng hanging amihan. So ibig sabihin, medyo dry po ito, may kalamigan, lalo na pagsapit po ng December hanggang February. And then at the same time, meron din asa mga may hinang pagulan dulot ng amihan. Plus yung shear line, yung existence po ng shear line is kapag nagbabanggaan po yung amihan at saka yung mainit na easterlies. So as a result, nagkakaroon din ng mga minsan malalakas na ulan dito sa may eastern side ng ating bansa. Just to be clear, yung amihan mararamdaman from the northern area muna? Yes, sa mga susunod po na linggo, we're expecting na itong Northern Luzon ang pinakamaapektuhan po nitong amihan. But then pagsapit po ng Disyembre, mas lumalakas na po ito, umaabot na siya ng Luzon and possibly Visayas by early next year. So we expect, we're talking about Baguio, we expect Baguio's temperature to drop in the next few days? For Baguio naman po, at saka yung mga nearby areas dito sa may Cordillera regions, we're expecting na gradual po yung pagbaba ng temperature. So hindi agad-agad natin mararamdaman yung mga 10, 11 degrees na minimum temperature sa madaling araw. Medyo mabagal po yung process natin. Actually, yung mga record low temperatures po natin, madalas nagaganap po yan at nare-record sa January at February. Hanggang kailan natin mararanasan itong amihan season? I remember kasi mga March. Mga March, 'di ba, natatapos, minsan mas maikli doon. And this will is this going to be kumbaga magkakaroon ba to ng interaction with other weather systems as well? Totoo, Miss Angela, we're expecting pagsapit po ng Marso, humihina na yung amihan natin at posibleng mag-terminate tayo ng northeast monsoon pagsapit po ng kalagitnaan or katapusan po ng Marso and then mapapalitan niya ng easterlies which is, ibig sabihin, paparating na tayo dun sa panahon ng tag-init kung saan mas iiral na nga yung mainit na panahon. Okay. So yung mga pag-ulan pala yesterday, anong dahilan nun? Kung dito sa Metro Manila, meron tayong mga pag-ulan po na naranasan as well as yung mga nearby areas because of the thunderstorms. So yung low pressure area na dito sa may parting Visayas and Palawan naka-apekto po kahapon.
Meron, go ahead. So the last few months tayo, no, before mag-change ng taon, pero how many more storms do we expect and what areas specifically makakaramdam ng bagyo? For November po, we're expecting 2 to 3 ng mga bagyo, and for December naman is 1 to 2. So that's 3 to 5 hanggang matapos po ang taon. Now, yung nature naman ng mga bagyo natin, nitong mga last 2 months, mas mataas po ang chance na nagla-landfall ito. At hindi lang siya dito sa mga areas ng Luzon, kagaya ng Cagayan Valley, Aurora, and Quezon. Mas bumababa pa po yan minsan dito sa may Bicol, sa may Eastern Visayas, and Caraga region. So southern areas. Tama. Alright, maraming salamat sa iyong oras, Pag-asa Weather Specialist Benison Estereja. Thank you. The Department of Environment and Natural Resources has flagged a reclamation project in Laguna de Bay that was labeled as a flood control initiative. Now, the matter was raised during the Department of Public Works and Highways budget hearing on Monday. The ENR Undersecretary Carlos Primo David warned that such activities could worsen flooding and damage the lake's ecosystem. He urged the DPWH and other agencies to investigate the project and take immediate action. All right, don't go away because we're not done yet. Stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. Right now, we have a Committee on Finance hearing chaired by Senator Sherwin Gatchalian. So let's take you to that. Codes. So these allow you to do analysis at a very granular level, down to what kind of object of expenditure there is. The programs are all coded so that we can identify rather than comparing two programs that we're not sure are similar. No? So this will help you to also generate analytics, for example, sa performance. Later on sa budget accountability, yung pagpapublish ng mga financial accountability reports, these should also have the same codes. So it will not be also difficult for you to ask during the hearings, ano ba yung utilization, ano ba yung disbursement ng bawat programs. If we have these kinds of transparency servers, I think si Ken will show an example of how we were able to scrape data and turn that into a transparency server. So these are very practicable, and I think this should be the goal that we are striving for. Example, si Ken mamaya. Yes. Okay, sige. We'll talk about that because I want to visualize rin itong transparency server. Kasi ang next step will be, kami naman dito sa Senate will upload what we call the Senate version. No, so these are the amendments on the GAB. Yes. No? Together with all the annexes. Mas marami lang kaming annex this time dahil we require the DPWH to publish the technical descriptions. No, so pero admittedly, naka-PDF siya. So, hindi siya enough na PDF lang. Dapat Excel format siya. Is that tama ba yun? I'm not a IT guy, no? But kino-coach lang ako ng mga analyst din namin kung paano gawin mang madali. So, in your opinion, mas madaling pag Excel format Yes, siya? sir. Yes, sir. Oo. Better if Excel format po siya. And then, it contains yung mga, di ba sa NEP meron ng Prexy code? Yes, may Prexy and UAX code po sa NEP Oo. at sa GAA. Correct. So, kasama na rin yan doon sa Excel? Yes, it should be part of it. Okay. And then, dito sa recommendation number 1 in 256 na port and patronage, where do you suggest we can allocate this? Itong 256, I would assume pumunta to largely to yung mga paboritong programs, no, like MAIP, AIX, TUPAD, what else? Ito pala. No, meron yatang DLIP. It's the AIX from DSWD, TUPAD of DOLE, and MAIFIP of DOH, and then yung tulong dunong program ng CHED po. Tama. Ito pa lang wala dito. Tulong-dulong. Yes, 2 billion po sa tulong dunong. So, where do you suggest to move itong 256 na patronage no programs? Ano ang suggestion nyo? I get your point. Yes. Na itong mga programs nito are to a certain extent or to a larger extent actually promotes mendicancy.
Diba? So I get your point in that. So what's a sustainable program? Kasi ang tinitingnan ko is also sustainability. Meaning hindi siya susceptible to the whims of Congress kung dadagdagan, babawasan. For example, in my opinion, the 4Ps is a good program, no, because it's sustainable in a sense that it looks at, for example, the number of poor families, the outcomes, diba? Kung pumapasok yung bata, healthy yung mother. So sustainable siya in that sense because it's pegged to a outcome or certain outcome. So in your opinion, itong 256, anong magandang paggamitan yan? No? Yes, thank you, Senator Win, for pointing this out. We agree. I think the reason that these programs are susceptible to being treated like pork is that to a large extent, the legislators have an exercise over how these are implemented. And as we said, no matter how well-meaning a lawmaker is, we understand that the lawmakers want to help the healthcare, the education. These programs are designed in such a way that they foster a system of patron-client relationships, mga guarantee letters. So nakadetermine siya based on sino yung kakilala na senator or congressman rather than a guarantee to the right to health and the right to education and the right to financial assistance. So what we are asking for is that we transform these programs and we think about them that in a way that they should be rights-based and rules-based. So tama po yung sinabi ninyo, Senator Win. The 4Ps is a very good example of a rights-based and rules-based program. Nakadefine po yung 4Ps kung sino po yung qualified to benefit from this, kung sino yung beneficiaries. Yung mga listahan po na ganito, this will also prevent yung mga ghost beneficiaries, no? This will prevent, for example, programs that go to people who are not necessarily qualified. At the same time, this will prevent the exclusion of people who are qualified, who should be qualified. For the healthcare system, we really should strengthen our universal healthcare law. Yung PhilHealth po, we understand that there have been problems in the PhilHealth, but this is the rules-based and rights-based program. It doesn't require you to beg na magmalimos sa isang lawmaker to get access to this. Fully funded, fully financed ang healthcare po dapat ng mga mamamayan. Ganun din sa education sector, instead of asking for scholarships. Alright, so that was the ongoing Senate panel hearing with some of the invited civil society groups on, of course, budget process. No? True to its promise, sinabi ng Senate, they will open the budget deliberation in public and will be inviting a lot of financial advocates para ma-discuss sa kanila itong budget process. Now, in other news, Malacanang appeals for patience amid criticisms from business and labor groups over the slow pace of government action on corruption cases. And to talk more about this, we have Attorney Sonny Matula, President of Federation of Free Workers, joining us via Zoom. Magandang umaga po sa inyo. Thanks for joining us. Magandang umaga, Angel, at magandang umaga, Angelo, at syempre sa milyon-milyon yung tagasunod sa Himpapawid at sa television. Okay, so Attorney, it's been 57 days since we started this investigation sa mga anomalous flood control projects. A lot of people sa business sector, mga estudyante at iba pang mga grupo ay nagsasabi na babagalan sila sa takbo ng investigasyon na ito. Your thoughts on that? Tama po yung sinabi ninyo, Angel, at nagpalabas kahapon, na-headline po tayo kahapon yung mga employees group at ang workers group na nagpapakita ng aming diskontento sa investigasyon dahil sa kabagalan nito. Subalit ay sinusuportahan po natin yung gobyerno para masawata itong korupsyon at maibulgar. At siyempre, maibalik yung mga ninakaw sa bayan. Ang Federation of Free Workers, ang Employers Confederation of the Philippines, yung PCCI at yung PhilExport, kasama ang dalaw pa namin kasama sa trade union, ang TUCP at ang sentro, ay nagpaabot ng aming manifestasyon sa kabagalan. Gusto namin mapabili. At sana yung mga principal ay matukoy na. Sa hanay po ng grupo nyo, Attorney, ano po ang gagawin nyo po to ensure that yung anti-corruption drive of this administration will continue in the next administration? Kasi we've seen sila Janet Lim Napoles, sila former Senator Enrile na nakasuhan, eventually na-quit din sa Sandigan Bayan, di ba? Dahil nag-change of administration. Yun po ang ating dapat subaybayan at siyempre
tingnan natin talaga na walang sinisino sa pagpapatupad ng ating batas, lalong-lalo na sa accountability ng ating mga public officials. At ating sinusuportahan yung ating Independent Commission for Infrastructure, yung ating bagong ombudsman na mapabilis at siyempre ay maging accountable yung mga taong gumawa ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. At ang mga mamamayan naman bilang pagpapakita ay nagpapakita yung ating mga employers group at yung ating trade unions sa pagsuporta para sa magandang pamamahala at sa paglaban sa korupsyon. At ipapakita natin ito sa malaking rally sa November 30, no, na iniimbitahan natin ang mga mamamayang Pilipino para sa good governance at para sa common good na ipakita ang suporta laban sa korupsyon at pagprotesta laban sa ginagawang pang-abuso ng mga opisyal natin sa pamahalaan at yung kanilang mga conspirator. Attorney, sabi nga nila very historic yung naging statement po ng labor group kasama ang trade union at saka yung mga employers group dahil dahil dito nagsama-sama po kayo at bihira po namin makita yung ganung pagsasama. So I was wondering, paano po kayo, how did you come up with this statement? Who approached who reached out first, 'di ba? Yung Federation of Free Workers at yung Employees Confederation of the Philippines ay may mga initial na mga pag-uusap. At siyempre sinama natin dyan yung PUCP at ang sentro. May proyekto kami, yung tawag ay yung social dialogue between workers and the employers. Ating pinapakita dito yung advocacy na maaring mag-usap ang employers at ang workers para sa common good at hindi naman palaging hostile yung relationship o conflict ang nakabase. So, maaari namang tukuyin yung saan tayo nagkakaisa. At syempre, hindi natin naman mawala yung mga conflict o hindi pagsasang-ayon, pero marami naman tayong mapagsang-ayunan at isa dito yung paglaban sa korupsyon at para sa good governance. So attorney, para malinaw po, yung mensahe po ng grupo nyo is accountability in support of the government's current government's effort to ensure corruption. Lahat ng mga corrupt ay makulong. Ang question ko dito, attorney, if ano yung timeline nyo po, in other words, kung hindi ma-meet ng itong government na ito ang pinangakong nilang accountability, when will you draw the line and say, teka lang, parang pumapalpak na kayo? Siyempre, ito po ay collective effort at hindi pa namin napag-usapan kung yung mga deadlines. Ang aming tinutukoy lang ay suportado natin ang paglaban sa korupsyon at hindi natin po iwanan ito at nagbabantay ang taong bayan ngayon at dapat ang ating gobyerno ay kumilos na at kumilos ng mabilis para panagutin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Kaya ko po natanong yung attorney dahil ibang grupo po nasasali daw sa rally sa November 30, yun daw ang deadline nila yung November 30. May mga kanya-kanyang opinion at nirespeto natin yan, pero wala pang kolektibong desisyon po yung trillion peso march sa movement para sa deadline kung deadline ang pinag-usapan. Okay. So while we respect and recognize yung sinasabi nga po ng ating administration of due process while we do this investigation, you mentioned ang word na mabilis. Diba? So, yan din po yung ini-echo ng ating taong bayan na mabilis na investigasyon para mapabilis ang accountability, makita natin na may makulong, maparusahan dahil dito sa mga pinagagawa na ito. Pero sa tingin niyo po ba bilang isang lawyer, how do we make this fast? Diba? Paano natin mapapabilis yung proseso? Kung yun nga, kanina nabanggit ni Diego, yung issue ng pork barrel scam, after what, how many years, nagkaroon lang ng desisyon last week lang. Kung may political will naman ay palagi ko kayang-kaya. At siyempre, hindi lamang natin pabayaan ng gobyerno, napaka-importante po ng issue ng korupsyon na dapat bantayan ng taong bayan. Kaya po tayo ngayon ay nag-uorganisa. So hindi lamang sa traditional na trade union natin kino-confine, in-involve din natin yung ating mga leaders sa employers group at hindi lamang employers group, ay iba pa mga grupo sa civil society. Kasama na siyempre
ang ating simbahan Katoliko, yung ating mga evangelical churches na makasama dito sa good governance issue at sa pagsabata ng korupsyon. When we talk about corruption, ano po bang epekto nito sa labor sector, Attorney? Naku po, kung titingnan ng natin yung mga ghost project na pumunta sa bulsa ng ilan na sana ay ma-implementa sa proyekto, itong infrastructure ay napakalaking tulong po sa pag-create ng jobs. Pero kung ito ay napunta lamang sa bulsa ng ilan, hindi ito makapag-create ng jobs. Kaya po maraming walang trabaho sa kasalukuyan kasi yung mga proyekto ng gobyerno para mag-create ng jobs ay hindi pinapatupad. At siyempre, ang ating mga foreign investors ay madi-discourage na pumunta sa Pilipinas sapagkat ang ating gobyerno ay hindi mapagkatiwalaan at baka sila ay mabiktima lamang. All right, thank you for your time, Attorney Sunny Matula, President of Federation of Free Workers. And now let's get back to the issue of scam hubs in Southeast Asia. We have Migrant Workers Under Secretary Bernard Olalia. Yusek, thank you for joining us today on our program. Yusek, can you hear us okay? We're trying to get him again para nga mapag-usapan itong issue ng mga Pilipino na nabiktima ng trafficking. Madami na. Oo, at yun nga, nagiging trabahador sila doon sa mga scam hub sa Myanmar. And yun nga, pinag-uusapan din natin kanina yung rescue efforts sa ginawa dito sa 1,000 plus na individuals at 66 na mga Filipinos na biktima nga nitong trafficking dyan sa Myanmar. It's been an ongoing issue for 2 years already. Marami tayong mga nabalitaan ng mga Pilipino naging biktima dito sa mga scam hubs na ito. So, what is the government doing about this? Kasi nga, tulad na nabanggit mo kanina, very ito limited ay ang kasi ang transaction nangyayari sa sa social media. Yes. Ito na, kasama na po natin ngayon si Migrant Workers Under Secretary Bernard Olalia. Magandang umaga po sa inyo. Thank you for joining us. Nakamute po kayo, sir. Yeah, Ayun, magandang umaga po sa inyo, ma'am, sir. Magandang umaga po sa lahat po ng nanonood po sa programa nyo. Busy ito si sir. Pasensya na po at kunin po namin ng konting nyo pong oras para po mabigyan po kami ng full details ng naging rescue efforts po ng ating mga kababayan doon nga po sa mga naging victims nga po nitong scam. Yes. Yes po. Bagamat meron po tayong Migrant Workers Office sa Bangkok, at meron tayong Labor Attaché doon. Aming pong minabuti ng ating mahal na secretary, si Secretary Hans, na nagpadala po ng isang quick reaction team. Papunta po ngayon. Actually, nandoon na po sila. 6 po yung pinadala nating mga personnel and staff. 2 lawyers, isang director, at saka isang labor attaché, isang veteranong labor attaché po ang nakalapag na sa Bangkok ngayon patungo po sa Maysot kung saan nandoon po yung mahigit 22, 220 po nating mga kababayan na biktima po ng human trafficking na ating pong tutulungang makauwi pabalik po ng ating bansa dito sa Pilipinas. Yusek, paano ang nagiging tugon ng rescue efforts natin sa bandang Myanmar given na wala tayong official coordination with the current government? Nandoon po ang ating Philippine Embassy sa Yangon. Sila po ang nakatutok sa mga authorities doon sa Myanmar at sila po ang tumutulong kapag po merong nais magpa-rescue ng mga kababayan natin na nasa Myanmar side. Nakikipag-ugnayan po ang ating PE Yangon sa mga Myanmar authorities para po ma-rescue at mapadala po sila sa Thailand sa border at makatawid po doon sa tinatawag na Friendship Bridge. Pero ano po yung coordination ginagawa with the Myanmar government para isara rin itong mga scam hubs na to? Marami po tayong ginagawang programa para po mahinto na yung mga gustong magtrabaho dyan sa mga scam hubs na yan. Ang ating pong Department of Migrant Workers ay isa sa mga ahensya na tumutulak para pagbawalan ang mga gusto po magtrabaho dyan. Lalong-lalo na yung ating online monitoring and surveillance. Ginagawa po natin yan dahil doon po nanghihikayat yung mga scammers. Doon po sila kumukuha ng mga nagnanais magtrabaho dyan. Tayo po ay nagkakandak ng surveillance at yung ating pong mga platforms na nakikita, tinay-take down natin at masigasig po yung information campaign natin. Lalong-lalo na doon sa tinatawag nating backdoor exit sa Palawan. Lahat po ng municipalities doon, atin na pong nakapag-ugnayan po tayo at meron tayong
MOA signing at tapos na po yun. At ating pong pinapaalam na bawal po na pumunta doon dahil sila po ay may scam at magiging biktima lamang ng illegal recruitment. Yusek, tama po ba na marami pa rin po sa mga kababayan natin ang trap pa rin dito sa mga scam hubs na to at wala na po tayong komunikasyon sa kanila since Thursday evening at nakakabahala po kasi sinasabi dahil itong mga naiwan dito na na-trap ng mga Pilipino ay may sakit, dehydrated at ginugutom daw po. Hindi po natin alam yung eksaktong kanilang kalagayan kasi po yung Philippine Embassy po natin sa Yangon ang nakikipag-ugnayan po sa kanila, no? Iiwan po namin sa DFA yung bagay po na yon, pero ang aming pong sinisigurado lahat po ng naghahanap na magpatulong, no? Yung pong nagre-request na magpatulong ay tinutulungan po natin at tayo po'y nakaantabay para doon sa gustong makabalik dito sa ating bansa. Yusek, yung mga currently nasa scam hubs pa rin ngayon at kasi paminsan-minsan may access sila sa internet, no? Paano sila makaka-message hanay niyo po para humingi ng tulong? Kasi minsan binabantayan sila pero may mga pagkakataon daw na a few minutes a day na may access sila to message going out. Opo, yung pong contact numbers at saka yung hotlines po ng PE Yangon at of course yung MWO Bangkok natin ay alam na po ng mga kababayan natin, no? Nasa kanilang possession na yon at kung nais nila na humingi pa ng kaukulang karagdagang tulong, anytime po basta may access sila sa internet, nasa kanila naman ang cellphones nila, ay natatanggap po yun at nare-replyan at tayo po'y uma-action po agad. And do you encourage them to try to escape kung kaya nila, may opportunity, or maghintay sila na sila ang ma-rescue? Pinakamainam po siguro yung coordinated rescue. Mahirap po kasi unang-una minsan sa kanila walang pasaporte dahil kinuha yung kanilang travel documents. So may hirapan po sila. Baka mamaya mapagkamalan pa sila na member ng mga sindikato. Yes. So pinakamaganda po siguro ma-coordinate yung kanilang rescue na nakaantabay naman yung ating mga kasamahan doon sa gobyerno at sila po ang magdadala kung saan yung lugar na safe sila at saka matutulungan ng husto. Yusek, ano po yung magiging proseso doon po sa mga kababayan natin na na-rescue na po natin to make sure that these are legit victims of trafficking at hindi po yung mga complicit ng illegal activities? Kasi meron po tayo naging balita before na nagpanggap po na biktima, yung pala isa siya sa mga illegal recruiters. Yes, meron po tayong sinusunod na proseso and this is what we call yung NRM process, no? Yung National Repatriation Mechanism, of which ang Thailand authorities and Philippine authorities are engaged, no? Yung NRM, meron po silang tinatawag doon na victim identification. At kapag sila po ay na-identify na victim, no? Ang susunod po doon ay tutulungan sila na ma-facilitate yung kanilang repatriation, ma-document po natin, mabigyan ng travel documents dahil karamihan sa kanila wala mga pasaporte at sila po ay mapapauwi po natin agad. Alright, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo regarding this issue. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, DMW Yusek Bernard Olalia. Maraming salamat din po at ingat po tayong lahat. And that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. And I'm Angelo Castro III, kapatid. We are One News. All sides, all the time.